Sa unang pagdinig naman ng Committee on Appropriations ngayong taon, tinalakay ang mga mahalagang panukala na nakatuon sa edukasyon, kabilang na ang pagpopondo sa Presidential Merit Scholarship Program. Ang mga detalye sa balitang yan ihahatid naman sa atin ni Sofia Potenciano. Magbabalita rin ng live mula sa Batasang Pambansa. Sofia? Princess, matapos magpusising talakayan ng House Committee on Appropriations, inaprobahan na nga ang panukalang pagtaguyod ng Presidential Merit Scholarship Program. Matatandaan, noong Nobyembre ay inaprobahan na ng House Committee on Higher and Technical Education ang pagko-consolidate ng mga panukalang mag-institutionalize ng Presidential Merit Scholarship Program. Ngayon muling sinuri ng Appropriations Committee ang substitute bill na magtatatag ng programa para sa mga top-performing students sa buong bansa. Ayon kay Committee on Higher and Technical Education Chairperson Representative Jude Asidre, layon ng panukala na matulungan ang mga natatanging estudyante mula sa low to middle income households na makapagpatuloy sa kolehiyo sa pamamagitan ng komprehensibong scholarship package. The obstacle is not ability, it is affordability. This bill fills that gap. Existing programs slightly prioritize the poorest families, but middle-income households are also vulnerable to rising costs. When education stops for financial reason, the nation loses talent before it has the chance to serve. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ang mga qualified scholars ng tulong pinansyal na sasaklaw sa tuition, books, boarding at iba pang educational expenses. Tinatayang nasa 25,000 pesos kada academic year ang grant na maaaring ibigay depende sa uri ng institusyon. Eligible lang dito ang mga natural-born Filipinos na kabilang sa top 1% ng kanilang graduating class, qualified sa admission ng higher education institutions at mula sa pamilyang may combined gross household income na hindi lalampas sa 2 milyong piso taon-taon. Samantala, binigyan din ng House Appropriations Committee ang kahalagahan ng makatotohanang allowance at sustainable na pondo upang matiyak ang tuloy-tuloy na implementasyon ng programa. Ayon kay Committee Chairperson Micaela Swansing, maaaring umabot sa halos 80,000 students ang sabay-sabay na mabebenepisyuhan kapag naipatupad na ng buong ang programa. Ngunit paglilinaw ng Commission on Higher Education, 19 to 20,000 students lang mula sa 65,000 na sampling size ang tinatanging target na graduating senior high school beneficiaries ng programa kada taon. Princess, bukod pa dyan, binigyan din ni Chairperson Swansing na dapat maikonsulta muna ng maigi sa DBM kung alin sa mga kinukonsiderang datos ang makatotohanang mapopondohan. Mula dito sa Kamara para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, Congress News.